Ako si JMD360, ang inyong Philippine Looper, Tera, at samahan ninyo ako sa aking biyahe. Banahaw Loop with a twist and adventure! Sa gitna ng aking paglalakbay, ako'y napadpad sa isang lugar na hindi nakatala sa aking mapa at sa hindi inaasahan. Ako'y napalibutan ng matayog na puno at malamig na simoy ng hangin. Bigla na lamang ngayong araw, sasabak tayo sa isang adventure na libutin ng Mount Banahaw. Ang bundok na kilala hindi lang sa ganda, kundi sa espiritual na enerhiya. Mula sa mga bayan ng Calamba, San Pablo, Dolores, Tayabas, Lucban, Mahayhayt at iba pa. Bawat kanto ay may kwento. Bawat tanawin ay may katahimikan. Ang Mount Banahaw Loop ay hindi lang para sa mga rider na naghahanap ng hamon sa kalsada, kundi para rin sa nais makaramdam ng koneksyon sa kalikasan at kultura. Sa bawat pag-akyat, bawat pagliko, at bawat paghinto may magandang tanawin, bagong karanasan, at bagong alaala. Handa ka na ba? Simulan na ang paglalakbay sa paligid ng sagradong bundok ng Banahaw. Ang first stopover ay ang Lukong's View Deck. Isang tanawing bibigay ng malalim na paghinga at masarap na simula sa isang buong araw ng paglalakbay. Matatagpuan sa Sariaya, Quezon, na kilala rin bilang Mount Banahaw View Deck. Isang agritourism site na nasa paanan mismo ng sagradong bundok ng Banahaw. Dito, sasalubungin ka ng malamig na hangin, taniman ng gulay, at tanawing tila ginuhit ng kalikasan. Ang susunod na destinasyon ay ang Ticob Lake, na isang tahimik at malaparaisong lawa na matatagpuan sa bayan ng Tiaong, Quezon, malapit sa hangganan ng Laguna at Batangas. Sa hugis nitong halos bilog na tila perpektong nilikha ng kalikasan, ay pinaniniwalaan isang uri ng crater lake na nabuo mula sa pagsabog ng bulkan. Napapalibutan ito ng luntiang kagubatan at taniman, kaya't ang tanawin ay presko at payapa. Ang susunod ay ang Puente de Malagonlong, na isang makasaysayang tulay sa Tayabas, Quezon, na puno ng kwento, arkitektura, at alaala ng kolonyal na panahon. Itinayo noong 1851 sa ilalim ng pamumuno ni Fray Antonio de la Llave. Ang Puente de Malagonlong ay isa sa pinakamatandang tulay sa Pilipinas na gawa sa batong adobe. May habang 136 na metro at may 5-span arch design. Ito ang pinakamahabang Spanish colonial bridge sa bansa. Matatagpuan sa Tayabas River, ang tulay ay dating bahagi ng lumang ruta patungong Lucena. Ngayon, ito ay isang heritage site na dinarayo ng mga turista at history enthusiasts. Ang Oasis Gate Hills sa Tayabas, Quezon ay isang kakaibang tambayan na may nadisenyo mula sa bahay na baliktad, eroplano at iba pang Instagram-worthy structures na tiyak na agaw pansin sa bawat bibisita. Ang Oasis Gate Hills ay isang stopover na puno ng sorpresa kung saan ang imahinasyon ay nabubuhay at ang bawat anggulo ay may kwento. Kahit unti-unti mang naluluma, ay nananatiling tahanan ng mga alaala, mga
tawanan, kwentuhan, at sandaling hindi malilimutan. Ang Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon ay isang tanyag na pilgrimage site at healing center. Ang Kamay ni Jesus ay kilala sa dambuhalang rebulto ni Jesus na nakatayo sa tuktok ng burol. Upang marating ito, kailangang akyatin ang 300 at higit na hakbang na hagdan habang dumadaan sa mga estasyon ng krus, isang espiritual na paglalakbay pataas. Para sa kaluluwa, isang sandali ng pagninilay sa gitna ng biyahe. Pagkatapos ng mga tanawin at dasal sa kamay ni Jesus, oras na para sa isang masarap na food break na puno ng lokal na lasa at pinagmamalaki ng Lucban. Pansit habhab gawa sa Mickey Noodles, Lucban Longganisa, ang kilalang longganisa na may garlicky at slightly sour flavor. Karaniwang makikita ang mga ito sa mga kainan sa paligid ng bayan, lalo na sa mga karinderya, pasalubong centers, at food stalls malapit sa kamay ni Jesus. Ang huling destinasyon na ating dadaanan ay ang Via Rosary na matatagpuan sa bayan ng Luisiana, Laguna. Isang tahimik at sagradong lugar para sa pagninilay at panalangin. Ang Via Rosary ay isang rosary garden na itinayo upang maging daan ng debosyon at katahimikan. Dito matatagpuan ang mga estasyon ng rosaryo na nakapwesto sa paligid ng malawak na hardin na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na maglakad, magdasal at magnilay habang napapalibutan ng luntiang kalikasan. Bukod sa pagiging bahagi ng relihiyosong tradisyon ng mga taga-Luisiana, ang Via Rosary ay naging isang simbolo ng pananampalataya at debosyon. Isa itong patunay ng matatag na ugnayan ng komunidad sa kanilang patrona, si Nuestra Señora del Rosario. Mula Locong's View Deck hanggang Ticob Lake, tumawid sa makasaysayang Puente de Malagonlong, nag-relax sa Oasis Gate Hills, nagdasal sa kamay ni Jesus, tumikim ng pansit habhab at Lucban Longganisa, at nagtapos sa tahimik na Via Rosary sa Luisiana na sa bawat paghinto ay naging bahagi ng isang kwento, tanawin na kabighani, kasaysayang bumalik sa alaala, pagkain na nagpasaya, at pananampalatayang nagbigay lakas. Isang buong araw ng biyahe, alaala at kasiyahan. Maraming salamat sa pagsubaybay.